Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bago nagka-6-7 ang mga kabataan ngayon, uso naman sa matatanda yung tinatawag nating siyam-siyam. At eto na nga yun. Ang siyam-siyam po ay yung mga araw na tuloy-tuloy tayong nagkakaroon ng mga pagulan at minsan malalakas po ito. Galing yan sa salitang aabuti ng siyam-siyam yung ating gagawin. Ibig sabihin po niyan, matagal matatapos dahil doon sa mga pagulan. Nangyayari po yung ating siyam-siyam kapag meron tayong mga monsoon, amihan, or sa pagkakataong ito, habagat. Dahil meron tayong panibagong bagyo dito po sa may East Philippine Sea, kaya hindi po mawawala agad yung ating habagat. Ito yung binabanggit natin itong nakaraan na magiging aktibo, itong eastern section ng ating bansa na kung saan meron na pong bagyo dito sa labas ng ating area of responsibility at huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 2,675 kilometers east ng Northern Luzon. Malayo po yan sa ating bansa. So narito yan sa aking likuran. Buntot naman yan nung bagyong may international name na Chanhom. Ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour at may pagbugso na umabot sa 56 kilometers per hour. Pero ito pong bagyo na ito ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating landmass o kalupaan. Yan po ay kikilos lamang dito sa itaas na bahagi ng ating bansa sa gilid nito at pupunta doon sa pinuntahan ng bagyong Chanhom. So hindi natin yan nakikita maglandfall at yan po ay lalakas pero kikilos palayo sa ating bansa. Hindi natin nakikita maglandfall, hindi rin natin nakikitang pumasok sa ating area of responsibility. Ang pagkilos po niyan ay palayo sa ating power line. Pero gaya nga ng binabanggit natin itong mga nakaraang araw pa, ito pong areas na ito, ang bagyong Dolphin sa ngayon ang nagpapalakas sa ating habagat na nakaka-apekto po sa ating bansa at ito namang bagyo, siya naman po ang sasalo. Kung umakyat na po itong bagyong Dolphin, magpapatuloy po ang epekto ng habagat. Dahil nagpo-flow po yung ating hanging habagat patungo dito sa mga mabababang pressure dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, maging doon sa area ng bagyong Chanhom. Kaya kung may nakikita kayong nananakot na nagsasabing merong parade o parada ng mga bagyo dito sa eastern section ng ating bansa na patuloy na magpapalakas ng habagat, totoo po yun, pero taon-taon po yan nangyayari. Ito po yung tinatawag natin na monsoonal trough. Yung ating parang intertropical convergence zone, kung saan, yun nga yung paanakan, o doon nagsisimula yung ating mga low pressure area at bagyo. At aktibo yan ngayong taon, aktibo yan sa ganitong panahon, at aktibo nga sa ganitong oras or ganitong buwan ng taon, at nandito yan sa itaas ng bahagi ng ating bansa. So, madalas talagang nangyayari na meron tayong mga sirkulasyon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, na kahit wala sa labas, kahit wala sa loob ng ating par, yung ating mga bagyo, is humihila po yan ng ating habagat. O dyan po nagpo-flow yung ating hangin. Kaya nagpapatuloy po ang epekto ng habagat. So ito po yung ating siyam-siyam na tinatawag dahil itong mga nakaraang araw pa, nakakaranas tayo ng mga pagulan at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, silipin muna natin yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil apektado pa rin po ng habagat itong kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, hating-hati yung ating mga pagulan sa Northern Luzon. Dito, relatively clear, Cagayan, Aurora, Isabela, yung mga nasa eastern side. Pero yung mga nakatapat dito sa West Philippine Sea, ito pong Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, Abra, Benguet, kasama po dyan ang Baguio City, patuloy po tayong nakakaranas ng mga pagulan dahil sa epekto ng habagat. Nagpapatuloy din po yung ating mga may kalakas ng pagulan sa Zambales, Bataan at Mindoro. Halos tuloy-tuloy po o walang tigil yung ating mga pagulan dyan, maging dito sa northern portion ng Palawan. Ang Metro Manila, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng manakanaka o yung paputol-putol nating pagulan. Ganun din po ang mga karatig lugar nito, ang Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. Ito pong nasa itaas na bahagi ng Central Luzon. Pero again, pag tumawid na po tayo dito sa mga kabundukan ng Sierra Madre, is nadadry out po yung ating habagat. Kaya mas kukonti yung pagulan natin dito sa kabilang bahagi ng bundok. So ito yung ating delineation o yung ating linya. So epekto po yan. At positive effect po yan ng mga kabundukan natin. Hinaharangan niya yung mga moisture. Yan, nagko-concentrate dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang, ang Calabarzon, maulap pong panahon natin. Ang Bicol Region, meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan dyan. At sa areas po ng Visayas, pero mas mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Dito sa isla ng Panay, sa western section ng Visayas, dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Mas maliwalas naman po ang panahon natin dito sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan mga isolated lamang o mga pulupulong pagulan at thunderstorms yung ating aasahan. Pero
Yung ating habagata, again, siyam-siyam, magpapatuloy pa sa mga susunod na araw dahil nga meron tayong panibagong sama ng panahon dito sa eastern section ng ating bansa. Nahihila naman dito. Ngayon, silipin natin itong mga pag-ulan na pagtaya ng pag-asa para dito sa ating habagat o southwest monsoon. So narito po ang heavy rainfall warning advisory ng pag-asa para sa mga posibleng pag-ulan ngayon hanggang bukas. Minsan po, tumitigil po yung ating mga pag-ulan pero hindi po nangangahulugang tapos na yung ating habagata. Again, magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na mga araw at mag-fluctuate lamang yan, hihina ng bahagya. Pero in the next few days, active pa rin po yung ating habagat at magpapaulan pa rin po yan sa kalurang bahagi ng ating bansa. At ngayong araw na ito hanggang bukas nga, posible pa rin yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan, yung ating heavy to at times intense rains na posible na pong magdulot ng malawakang pagbaha at posible rin pong magdulot ng landslides dito po sa mga kabundukan, sa may Abra, kasama po dyan ng Benguet at Baguio City. Ito po yung mga inulan ng pagtawid ng Bagyong Maymay, maging dito sa Ilocos Sur at La Union. Kasama po dyan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan po ang ating aasahan dito sa Antique, Oriental Mindoro, Cavite, Batangas, Rizal and Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, kasama po dyan ang Kalinga, Apayao at Ilocos Norte. Again, kamukha nito yung kanina, yung ating satellite image, meron din tayo linya ng hati ng mga pag-ulan natin. Mostly nandito sa western side at medyo dry out na po tayo dito sa eastern section ng ating bansa. At again, para bukas naman, sa linggo hanggang Lunes, magpapatuloy pa nga yung epekto ng ating habagat habang kumikilos sa itaas na bahagi ng ating bansa, itong bagyong may international name na Dolphin. After po ng Monday, meron tayong nakikita ang pagbaba ng konti ng ating habagat o paghina ng konti. Pero active pa rin, magpapaulan pa rin po sa ating bansa. Again, ito po yung ating siyam-siyam dahil nga doon sa monsoonal trough natin o yung mga areas na mababa ang pressure na nagpapalakas dito. Pero by Sunday hanggang Monday, halos magkamukha po ha. So, generalize na lang natin to. Western section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang western section ng Central Luzon, and Mimaropa. Diyan po natin nakikita yung ating mga pag-ulan, may kalakasan, at pagpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Again, Central Luzon, meron pa rin tayong mga pag-ulan, at Northern Luzon, including Metro Manila, mula Sunday hanggang Monday. So, hindi pa po tapos ha. Kanina, medyo sumilip yung ating araw. Pag ganun po, huwag tayong mapakakampante agad na tapos na yung ating habagat. Cycles po yan. Cycles ng mga kaulapan na nabubuo dito sa may West Philippine Sea at tumutungo dito sa ating bansa. Silipin natin yan at isama rin na rin natin to. So, ito yung ating satellite image na naka-animate na buod ng 6 hours na nangyari. So, 6 hours image po ito na gumagalaw at kung mapapansin nyo, ito yung ating katangian ng habagat. Para siyang conveyor belt. Meron tayong mga kaulapan dito sa West Philippine Sea na bubuo. Nakakatulong pa ang bundok sa pagpapalakas ng ating mga pagulan dahil kapag tumatama po yun sa bundok, nagkakaroon tayo ng parang rampa. So, gumaganon po yung ating hangin. So, nagkakaroon tayo ng rampa, kaya nabubuo mabilis yung ating mga kaulapan. So, para po yung conveyor belt, meron tayong cycles o rounds. So, kanina, medyo sumilip yung ating araw, pero again, after a while, meron na naman mga pag-ulan. Tapos titigil na naman po ulit, papasok na naman po yung ating mga pag-ulan. Tapos titigil na naman po ulit, tapos papasok na naman po yung ating mga pag-ulan. So, para po siya conveyor belt ng mga cloudiness at mga pag-ulan. Kaya, minsan, pag tumigil na po yung pag-ulan, huwag tayong makapakampante agad dahil active at malakas yung ating habagat. So, yung cycles natin, depende yan sa lakas ng ating habagat. Pero again, always mag-ingat po tayo at mag-ready sa mga posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan. Dahil nga, tuloy-tuloy pa rin po epekto ng habagat natin ngayong darating na weekend. Again, mag-ingat po lalong-lalo na po sa mga areas na malapit sa bundok, tabing ilog, malapit sa dagat, at yun sa mga flash floods and landslides prone areas. Again, ugaliin po mag-check ng inyong local LGU at DRRMO if ever meron ng evacuation plan sa inyong areas, yung mga areas na nakakaranas ng malawakang pagbaha, yung mga putol na ilog o mapaw na ilog, yung mga tulay na hindi na matawiran, o yung mga areas po na stranded kayo, if ever meron ng evacuation plan sa inyong areas. Again, makinig po lagi sa inyong DRRMO para po maiwasan na yung oras ng pagre-rescue sa ganitong klaseng panahon. So, mas safe po ang lahat kapag ganun. Always listen sa inyong DRRMO at local LGU. Lalong-lalo na, mas kilala nila po yung inyong lugar at yung behavior ng inyong terrain. So, localize po depende sa lugar nyo kung paano nagbe-behave sa lakas ng ulan. May mga areas po na safe, kahit malakas po yung ulan, pero may mga areas naman na mas madali talagang bahain at mas madaling maapektuhan ng malalakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po tayo. Balikan natin ito bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.